Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Ate Sen. Magandang umaga, Ramil. Okay. Ako po natutuwa kasi si Ate Sen, isang ating local expert sa disaster risk management na may mahabang experience sa buong mundo, particularly being consultant sa UN. At pag-uusapan po natin ngayon ang disaster awareness at preparedness. So, Ate Sen, ang aking po unang itatanong sa inyo ay dahil nga po ang ating audience naman ay baka hindi pa familiar sa topic, ano po, pwede po niyo akong bigyan ng small definition na ang disaster awareness at preparedness? Well, disaster awareness and preparedness is part of the whole issue of disaster risk reduction and management. So, disaster risk reduction and management, very broad yan. Malawak. So, ang isang bahagi nito ay public awareness, advocacy, preparedness, response, recovery, emergency. There's so many aspects of disaster risk management. Although I could understand your question about awareness, because to be able to understand fully the whole issue of disaster risk management, people have to be aware and they have to be prepared. Yung po bang awareness sa disaster ay, ano tawag dyan? Di ba ang disaster po pwedeng man-made, pwedeng natural? Ay, mahabang issue yan pag tinalakay natin ang isa't isa. Dinidefine Kasi, lang po natin yan. oo, kasi for me, and this is what I always share with people, there are no natural disasters. Walang natural na disaster. Walang natural disasters. Okay. But the source of disasters could be natural and human-sourced or a combination of both. Na-curious lang po ako. Nung po sinabi niyo walang natural disaster, ano ba ibig niyo sabihin? Kasi, ang halimbawa, ano ba ang natural hazards? Halimbawa, typhoon. Typhoon, natural hazard yan. But it doesn't have to be disaster. Has disastrous effect kapag ito ay nag-hit. Itong hazard na ito, nag-hit ng vulnerable population o mga populasyong may hina ang kapasidad, walang preparedness, walang awareness, walang plano, at even local government, at pag walang in place na mga sistema, kaya nagiging disaster. That's why it's important to understand the definition that there are no natural disasters, because if we say natural disasters, then we cannot prevent it. It will happen. May nabanggit po kayo na vulnerable areas. Ano po yun? Yung mga lugar na exposed at saka kulang ng kapasidad. Kunyari, for example, ang isang lugar na mahihirap na nga ang tao, wala pang sistemang nakalagay doon, walang preparedness action, walang plano, walang gabay, then vulnerable sila. Kapag dumating ang hazard, hindi nila alam ang gagawin. At hindi nila alam saan pupunta. Kaya nagiging disastrous yung kalamidad, or nagiging yung calamitous yung isang event. Magiging from disaster to probably catastrophe pa. Oo, parang hazard event. Ito lang naman. Kaya ang hazard event, no matter how laki at kaya pa rin hindi maging disaster. Okay. Kung ang mga tao ay handa, kung ang government ay nakalagay ang mga sistema, kung may budget, kasi para ka maging handa, ay malawak na preparation yan. Kaya yung topic natin mo, mamaya yan. sige. At least na-define po natin na ang disaster ay hindi natin may tuturing na natural or man-made. It's a disaster. May nagtitrigger lang, di po ba? Ayon sa pagka-define nyo. Oo. Actually, kung titingnan mo, yung kawalang kahandaan, man-sourced yan. So, ang punto ko lang ay hindi ito dapat laging sinasabing natural disasters. At marami na rin nasulat tungkol dyan. There are no natural disasters. And therefore, kasi pagka nag-umpisa ka sa ganoong definition at sa ganoong idea, madali mo nang maintindihan na hindi pala dapat nagiging disaster ang isang hazard. Therefore, your topic is very relevant. Kaya kailangan kang maging aware, kailangan kang maging prepared. Awareness, preparedness. Salamat, Ate Sen, sa definition. Ngayon naman po, lilipat kami na usapan
dadalhin natin sa Batangas Province, sa Batangas City. So, kayo po ay Batanggenya. Ano po? Oo. Alae. So, alam niyo po na ang Batangas ay coastal province. Ano po? Coastal province. At saka mountainous tayo. At saka syempre, tayo isa sa pinakamalaking populasyon. Number 3 ata tayo. After Laguna or Quezon. So, ang gusto ko pong itanong sa inyo ngayon, ano pong nakikita ninyo na mga potential hazards, yung mga magiging sources ng disaster dito sa ating probinsya? In general lang po. General. Yeah, we call that disaster risk. Ang malaking risk dito, as you said, coastal and mountainous, ang ano dito ay flooding or soil erosion. Sa mountainous, in fact, ang Batangas is having problem with land degradation. Degraded yung ating mountains and the tendency to be eroded. Like Dahil what po ba yan happened? sa kuwan? Dahil po ba yan sa deforestation, mining, or etc.? A contributory factor yon. Mga malalakas na ulan. Oo, contributory factor yon. Kasi kung ang forest ay denuded, wala nang soil na mag-hold. Kaya pagka... hindi na mawakan. Kaya kapag umulan ng malakas, torrential rain, at saka yung tuloy-tuloy, na nasisira yung base and magla-landslide. So, tuloy-tuloy yon. Nag-ulan, na mahina ang kapit ng tree sa soil. So magla-landslide, maapektuhan ang communities and babahain. Kaya ang sasabi natin combination yung natural at saka man-made kasi yung natural yung typhoon, pero man-made yung deforestation. Yes. Man-made yung kaya ang resulta landslide. So landslide. Nabanggit niyo po yung deforestation. Meron lang po akong observation. Sa tingin ko po yung pagko-convert ng mga lupa into subdivision, tapos tinatanggal 100%, I have an example, 100%, tinanggal lahat ng puno. Will you consider that also as deforestation? Yes. In Because, modern way? yeah, deforestation, ang cause niyan, like, conversion, land conversion. Yes. Another one is mining. At extraction of so many things under the earth. And so, ang result nun, pag wala na, kaya, di ba sa Manila, yung buong area sa bandang Cainta ata yun, I don't remember, yung buong village ay nabagsakan kasi dahil na ng subdivision. So, yan, regional planning, part yan ng, kailangan may matibay na mga batas tungkol dito. Siyempre, hindi maiwasang magkaroon ng mga bahayan, pero hindi dapat at the expense of deforestation. Nagre-reforest nga tayo So, ang Batangas Province, dahil nga tayo coastal, mountainous, at ongoing developments, either sa residential, commercial development, at sa industrial, so nakakadagdag yun sa And remember, we have Taal Volcano. Taal Volcano. So, so we have, lagi tayong tinatamaan ng bagyo, tapos ng earthquake, may earthquake din tayo, tapos may volcano, tapos yung mga human source na deforestation, pagpapalawak ng mga business, na housing business. Yes. So, gusto ko lang pong i-clarify sandali tungkol doon sa definition. Pag sinabi pong disaster, ano pong magnitude nun sa effects sa damage sa commercial properties at saka damage sa human lives? Meron po ba yung meron yung parameters. May parameters. Ang ano dyan, at saka may level. Different Pwede levels. kasing community level. Itong isang community ito, devastated. So, from the perspective of local people, disaster yon. Pero, sa bayan, hindi yun disaster. Right. Kasi hindi sila affected. That's correct. So, ganon. Pero, pag sinabi mong, disaster na talaga siya, ang indication nun ay nag-announce ang government ng, ang
national. Kagaya po ng Typhoon Christine. Ano? Yeah, oo. That's a So, national national disaster. Although hindi lahat affected, pero ang implication ay national. Kasi yung sa economy, sa roads, bridges, etc. So, may mga parameters yun. Tsaka level. And dinideclare yan ng government. Or dinideclare niya yung calamity. And therefore, pag gano'n na, pwede nang i-mobilize ang resources, pwede ring mag-fundraising ang national government sa gano'n. So, may mga nakaakmang mga kasi nasa batas na yan. May batas na Republic Act 10121. Result 10121. Resulta yan ng advocacy ng mga NGOs na naglabi, nag-advocate, and it was put into law in 2010. And therefore, kaya mapapansin mo ngayon, may mga BDRRC. Dati wala yan. Barangay Disaster Risk, Disaster Risk Management Committee. Pero yan dati wala. Kaya kasi, nung na-approvean yung batas, ang sumunod doon, of course, yung implementing guidelines, tsaka rules and procedure and budget. So, all throughout ng process na yan, nagsikap ang mga NGOs at partner government lawmakers para maisabatas ito at mai-implement. Kaya ngayon, hanggang barangay level, merong na. I think this is a good segue po kasi ay yung ating huling tanong. Ang itatanong ko sa inyo ay ano po yung nakikita niyo ng mga broad solutions na pang ngayon na, pang bandaron at saka pang mahabang panahon pa? Kasi it is yung Philippines is one of the countries na may best environmental laws. Okay. As far as I know, during my time, at saka magaganda. As far as laws are concerned, meron tayo. Okay. Problema enforcement. Okay. So that's one issue. Okay. Enforcement, awareness ng mga nakaupo. Kasi mabuti interesado ko sa mga gantong bagay. Dahil sa akin po, ang human lives ay napakahalaga. Yung kasing commercial, mga established, marirecon yun marirecreate. Pero yung buhay ng tao, hindi mo na maibabalik yun. Hindi mo ibabalik at saka ang kanyang kabuhayan. So, yun yung isang, going back, yung enforcement ng laws. Awareness na mga nanunungkulan. Oo, at dedication. Commitment nila ng pagsasatupad ng batas. What about po mga tao sa barangay nga, sa siyudad? Ano naman ang kanilang ambag dito? Ang mga tao mismo, kasi kung sa level ng barangay, communities, isang task nila is to make the people aware So may training yan, may workshops, at saka merong planning. Yun yung isang mahalaga at the local level, may counter, I call it counter disaster plan, but it's sa batas ay barangay disaster risk reduction plan. So dapat in place yun. At may mga tao rin yon na nakalagay. At yung mga taong yon ay aware and ready yung preparedness action nila. What we call now is anticipatory actions. So that in your plan, you have a scenario ng mga disasters na yan, so that when it finally comes, yung mga tao ay alam nila ang gagawin. Household level. And officials level, and all that. And with budget. Kasi hindi ka makapag-training, hindi ka makapag-mobilize kung walang budget. Mabuti naman yung budget kasi as a future lawmaker sa Batangas, we'll definitely look into providing sufficient budget dito. Hindi lang sa awareness, kundi sa implementation ng solution. May nabanggit lang po ang isang gusto ko i-clarify. You mentioned enforcement, awareness, scenario planning. Yung po bang disaster risk management, awareness, etc., meron po bang mga technology or applications na ginagamit para makapag-simulate ng disaster? Do you think that's also a good solution or tool para sa probinsya? Yeah. There is. From the national level, meron tayong mahalagang, malaking lugar doon na lahat yan na monitor, etc. Ngayon, hindi ko alam ang Batangas City,
kung meron na tayong ganon, pero ang alam ko, meron tayong disaster risk reduction at the level ng the city level, Okay. regional and city and barangay level. So, in fact, yung NGO namin ay nagbigay ng training Which dito NGO? sa the Center for Disaster Preparedness. Center for Disaster Preparedness Foundation Incorporated. Nagbigay ng training dito sa Batangas. Okay. When was that? Yung head ng city attended a national training and then he requested na magkaroon ng training dito. Kaya yung training, kinuha yung mga disaster risk reduction officers dito sa buong Batangas, ang mga baryo, tinipon sa isang lugar at nag-training sila. So, dapat pagbalik nila sa community, meron silang ganong awareness ipapalaganap sa mamamayan. At that's why this is very important subject kasi usually na-activate yan or nagkakaroon ng awareness during disaster itself. Medyo Ang, huli na. ang ano doon, ang awareness at training and planning, this should be happening long before a disaster comes. And kung hindi dumating ang disaster or kung hindi dumating ang hazard, no problem. But the idea is to prevent hazards to become disaster. That's why nagpi-prepare ka. I like that. Prevent hazard to becoming a disaster. Yun yung idea. Sige po, I think yun po ang gusto kong iwanan natin na mensahe sa ating viewers na ang disaster ay kailangan ma-prevent by addressing the hazards. Ano po? Ay, salamat Ate Sen. Nako, salamat sa inyo. Salamat. At napaunlakan niyo ako. So pinag-usapan po namin ang tatlong bagay. Ano ba yung disaster awareness, preparedness, risk management in general? Anong definition nun? And then tiningnan din po natin ang kondisyon ng Batangas Province bilang coastal province, mabundok, ganyan, dire-diretso ang development. Alam nyo, maraming kalsada, madaming tulay na ginagawa. So yun po nag-contribute sa hazard. At pangatlo, nag-usap po tayo tungkol sa mga broad solutions na ginagawa na at kailangan mapalakasin. So gusto ko po kayong imbitahan na magtanong kayo. Nandito po, papakita namin sa inyo mamaya ang aming contact number. Ako po ay si Ramil Cueto. Ako po ay naghahangad na maglingkod sa inyo bilang bukal, board member sa Batangas Province representing 5th District. Thank you very much. Salamat ate. Salamat ulit. Salamat Alright. din.